mga kapatid? Yes, the Lord is good. Napakaganda po nung ako po yung na-bless doon po sa special ng po ng mga nanay. Dami po nila. At inspiring po ano meaning ng awitin mga kapatid. That must be our goal. Pakinggan natin mabuti. Dapat yun ang goal natin, True and Life Christian Church. Na magkikita-kita tayo sa langit. Amen ba? Habang pinapanood ko yun, ini-imagine ko. Kasi yung awitin, sabi naman, when we all get to heaven, bilang pastor nyo, siyempre, ang hangad ko po bilang pastor nyo, yung pag nasa langit tayo, hindi ako malulungkot pagka may hinahanap, nasan si ano? Nasan si kapatid na ano? Ba't wala siya dito? Nakakalungkot po yung nasan siya? Lagi naman siya nandun na sa church namin na. Lagi naman siya nakaupo doon na pag Sunday. Ba't di ko siya kasama ngayon dito? Nakakalungkot po yun mga kapatid. Kaya siniseryoso natin. Di tayo naglulukuhan, siniseryoso natin. Pinapaliwanag natin mabuti. Pinakats natin ang atensyon ng bawat isa. Kinukulit tayo ng Panginoon, pinapakialaman niya ang buhay natin kasi mga kapatid, nakakalungkot. And some of us, sabi nga kanina, tinanong, sino na dito yung 50 above? Iba na po kasi yung takbo ng mga 50 above. Iba na yung takbo ng isip. Sana ganun kayo lahat, mga 50 above. Iba na po yung takbo ng isip namin ng Pastor Boyet. Hindi na po patungkol na sa mga bagay dito sa mundo ito. Siyempre, tatrabaho pa rin kami. Life must go on. Pero ang takbo po ng isipan namin, hindi na po sa mga bagay sa sanlibutan. Alam namin malapit na kami sa finish line. Alam namin na ilang baitang na lang ang aakitin namin sa hagdanan. Nandun na kami sa ibabaw. Matatapos na ang buhay. Kaya sumiseryoso ang isip. Pero sabi ng Panginoon, bagamat bata ka pa, remember your Creator while you are still young in Ecclesiastes. Kaya naman, pagka nagpipreach ang pastor niyo, nirorobo niya yung mga young people. Say, you have the vigor, you have the freshness, you have all the time in this temporal world na maglingkod sa Panginoon at kilalanin siya. At maging makatotohanan, pag humarap kayo sa tao at sinabi niyo, "This is my God!" Yung inaawit natin. "This is my God!" Dapat makatotohanan na naiintindihan ng isip yun. Yes, pinakilala mo ng Diyos mo. Yes, He is a jealous God. It is true. He is a jealous God. Mapaniguguhin siya. Because He is a faithful God. He is jealous. Because He is faithful. Kung baga sa umiibig, ang ating Diyos, buong-buong siya umibig sa'yo. Ang tanong, nagsaselo siya. Kasi nakikita niya, kahit konti, hindi mo lang binibigay yung pag-ibig mo sa Kanya. Samantalang siya, buong-buong siya umibig. That's why He is a jealous God. Because He gave everything. Tayo, anong binibigay natin? Truthful ang kanyang
pagbibigay at sakripisyo. Tayo, ano? This is my God. He is jealous. And yet, He is a faithful God. He is a righteous and just God. Makatarungan siya at matuwid siyang Diyos. And yet, He is a merciful and loving God. Paano nangyari yun? Yung mga paradox na yun, yung mga magkakasalunod na yun, paano nangyari sa iisang Diyos? Pinaliwanag ng awitin, freely you gave it all for us. Surrender your life upon that cross. Great is that love poured out for all. This is my God. Paano nangyari? Nasa krus, nakita natin na i-display ang righteousness and justice and mercy and love. Paano nangyari yun? Hindi pa payag ng Diyos na hindi mababayaran ng kasalanan? Because He is righteous and He is just. Paano niya pinakita sa krus yun? Sabi ng Panginoon, ang kabayaran na kasalanan ay namatay siya. Paano niya pinakita ang mercy? Instead na ikaw ang mamatay, siya ang namatay para sa iyo. So that righteousness, that justice, and also mercy and love, nag-collide sa krus ng Kalbaryo. Naiintindihan natin, makatotohanan ng Diyos mo. Hindi niya ginagawa-gawa ang kanyang kataninuan, ang kanyang karunungan. Pinapaliwanag niyang mabuti para maintindihan natin. Ganon din ang ginawa niya sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ni Moses. Makulit siya! Binibigyan niya ng maraming pagkakataon ang mga tao. Spectacular na mga events, kaganapan, pinapakita niya. Ang punteriya niya, matutunan mong maintindihan kung sino siya at matutunan mo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya inaaral natin mga kapatid, yung mga spectacular na gawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita sa panahon ng Exodus, nung nagpapakilala pa lang ng Diyos sa sangkatauhan. Okay? Sa mga matitinding magnitude ng kababalaghan, mga miracles, mga plagues, na dinidisplay niya sa kanilang mga mata, sa kanilang harapan, sa kanilang kapanahunan, na ang punteriya sa pamamagitan sana ng mga bagay na yun ay mapukaw ang kanilang atensyon na hindi baliwalain, na hindi i-resist ang makapangyarihang Diyos na nais magpakilala at nais magligtas ng buhay mo, kapatid. Sa makita natin ang ating sarili, habang pinag-aaralan natin ang istorya ng mga kababalaghang ito sa buhay ng mga Israelita at ang mga Ehipto, makita natin, o madagdagan sana, hindi lang makita, kundi dati mo lang nakikita at nadadagdagan ngayon ang iyong pagkamangha at pagkahanga sa napakadakila mong Diyos. Na kapag nagpatotoo ka sa madlang people, kaya mong sabihin ng may kumpiyansa, katapangan, this is my God. Kaya mong sabihin, personal, etong Diyos ko, ganito siya. At nararanasan ko siya sa buhay ko.
Kasi mga kapatid, kung hindi gano'n ang pagkakilala natin sa Diyos, yung pangarap natin kanina, one day, pupunta tayo sa harapan ng Diyos, sama-sama, aawit ulit tayo, ang TLCC, magkakakilala tayo, no? Makakala natin, hindi tayo magkakakilala tayo, no? Oh, nandito ka pala, kapatid! One day, naharap tayo sa Diyos, magkakasama tayo, masasaya tayo. Tunay ang ating pananampalataya. Hindi tayo nagbiruan, hindi tayo naglulukuhan. Naging dalisay ang ating pananampalataya at magkikita-kita talaga tayo sa Kanya. Sabi doon, what a day of rejoicing that will be when we all get see Jesus, will sing and shout the victory. Ibig sabihin, nagtagumpay talaga tayo. Totoo pala talaga ang Truth and Life Christian Church. Hindi pala sila lukulukuhan lang. Totoo pala sila. That is our goal. That is our goal. So listen very carefully. Makinig ng mabuti mga kapatid as God unveils ang mga truths na magiging kapakipakinabang natin sa ating mga buhay. Huwag niyong bibiru-biruin. Do not ignore, do not resist. Just listen very carefully and let God work in your mind and in your heart. Okay. Exodus chapter 9. Call to speak and display His power, part 4. The whole chapter 9 of Exodus. We will read. We will read. Exodus chapter 9. Okay. Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of Hebrews, says. Let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go and continue to hold them back, the hand of the Lord will bring a terrible plague on your livestock in the field, on your horses and donkeys and camels, and on your cattle and sheep and goats. But the Lord will make a distinction. Take note of that. The Israelites and the Egyptians, the people of God and the people of this world. But the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and that of Egypt, so that no animal belonging to the Israelites will die. The Lord set a time and said, tomorrow the Lord will do this in the land. And the next day, the Lord did it. Ginawa nga ng Lord kung ano sinabi niya. So you better listen, my dear brethren. Dahil hindi nagbibiro ang ating Diyos. When He said it, He will do it. And the next day the Lord did it. All the livestock of the Egyptians died, but not one animal belonging to the Israelites died. Pharaoh sent men to investigate and found that not even one of the animals of the Israelites died. Yet his heart was unyielding. Take note of that. And he would not let the people go. Truth number 1.
Truth number one. Not everyone who seek the truth will be saved. Only those who have found the truth, believed, and obeyed it will be saved. Sulat niyan, tandaan niyan mga kapatid. Not everyone who seek for the truth will be saved. Anong nangyari sa Pero? Sinabi ng Lord. Sinabi na ng Lord kung anong mangyayari sa kanila. Pupuksain ko, sabi niya, ang mga, by the way, pangilang plagues na tayo mga kapatid? Panglima na tayo. Plagues of the livestock. Young people, marapit na ang quiz ninyo. Number 1 plague, blood. Number 2, frogs. Number 3, nuts, yung mga nickname. Number 4, langaw, flies. Number 5, ngayon, livestock. Okay? Mamamatay yung mga livestock ng mga Egyptians. But the Lord made a distinction between His people and the people of this world. Yung mga livestock ng mga Israelita, hindi mamamatay. Yung mga livestock lang, o mga, ano yung livestock sa Tagalog? Mga alagang hayop, yung pangkain ng mga Egyptian ang namatay lamang. Okay, sinabi na ng Lord yun kay Pharaoh at sa mga Egyptians. Pero hindi naniniwala si Pharaoh. At ginawa nga ng Diyos kung anong sinabi niya. Nung nangyari na, si Pharaoh, nagpa-imbestiga siya. He seek the truth. Okay? Tinignan niya kung totoo nga. He seek the truth. Nagpa-imbestiga. Tingnan mo nga kung totoo ang sinabi ng Lord. Tingnan mo nga yung mga livestock ng mga Israelita. Kasi nangyari sa atin namatay nga yung sa atin. Pero sabi ng Lord, o sabi ng Diyos ng mga Hebrew, hindi mamamatay. He will make a distinction, hindi mamamatay yung livestock ng mga Israelita. Tingnan mo nga kung totoo nga yun. Pero seek the truth. And he found that the word of the Lord is true. Ginawa nga niya yung salita niya. Anong sinabi ng istorya? But, Pharaoh sent men to investigate and found that not even one of the animals of the Israelites died. Yet, his heart was unyielding and he would not let the Israelites, the people of God, go. Okay, mga kapatid, ano sa atin? Ano ibig sabihin sa atin? Hindi, walang magagawa sa iyo yung alam mo ang katotohanan lamang. Okay? Hindi porke nagbabasa ka, inaalam mo ang katotohanan, nagpapakatalino ka, kahit sa salita ng Diyos, ay okay na. Tandaan natin, ang kailangan ng Diyos ay alam mo ang katotohanan, sinisik mo ang katotohanan, nauunawaan mo ang katotohanan, at sinusunod mo ang katotohanan na iintindihan mo. Marami sa atin. Kayang sabihin kung sino ang Diyos. Anong ginagawa niya? Sino si Kristo? Anong ginawa niya? Ang tanungan, mga kapatid, sinusunod mo ba ang katotohanan na iintindihan mo? Or you keep on ignoring, you keep on resisting the truth that you know, kagaya ng kay Pero. Daming pagkakataong binigay kay Pero.
Ang daming pinapakita sa kanyang Lord, nangungulit ang Lord sa buhay niya, pinapakialaman ng Lord ang affairs ng buhay ng mga Egyptians at mga Israelita. Pinaalam ni Pero, totoo ba ang sinabi ng Diyos? Nung nalaman niyang totoo nga, ang tanong, sumunod ba siya sa gusto ng Diyos? Hindi, mga kapatid. Huwag niyong tanungin ang Diyos kung hindi nangyayari sa inyo ang pinangako niyang buhay na ganap at kasiyasiyan. Huwag niyong tanungin ang Diyos. Huwag kayong magduda sa Kanya. Hindi naman totoo sa Kanyang mga pangako. Hindi naman siya tapat eh. Hindi nga nangyayari sa akin. The word of the Lord has no problem. Our God has no problem. You have a problem. Maaring inaalam mo ang katotohanan, maaring sinasaliksik mo, pero pag nakita mo ang katotohanan, ang tanong, sinusunod mo ba ang katotohanan? So pagkatapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, kung susundin mo siya, may karampatang reward ang anumang makatotohanan pagsunod mo sa Kanya. Kapatid, pagtitigasan ang ating mga ulo, kung gusto natin maranasan ang ating Panginoon, susunod tayo sa katotohanan na iintindihan natin. Pinapaalam sa atin. Huwag kinig ng kinig. Huwag salita ng salita. Anong makinig? Anong magsalita? Hindi naman marunong sumunod. Si Satan ba alam niya ang scripture? Kaya bang i-quote ni Satan ang scripture? Sumusunod ba si Satan? Kaya naman, sa huling araw, mapapahamak si Satanas. It is not enough that you know. It is not enough that you seek the truth. You must understand it and you must obey it para makuha mo at maranasan mo ang katapatan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. And then, verse 8, Then the Lord said to Moses and Aaron, Take handful of soot. Ang soot po mga kapatid, from furnace. Ito po yung parang uling, yung mga alikabok ng uling. Pag nagsunog ka, pag nag-ihaw ka ng barbecue, makikita mo mayroon mga, hindi alikabok, abo, yung abo ng mga uling. Ito yung soot. Take a handful of soot from furnace and have Moses toss it into the air in the presence of Aaron. It will become fine dust over the whole land of Egypt. And pestering boils. Ano yung boils? Parang mga bukol, parang mga pigsa. Ang mga pigsa, yun yung boil. Yun ang yung people, pang-aning na plague. After livestock and then boils, mga pigsa. Okay? So, it will become fine dust over the whole land of Egypt, and pestering boils will break out on men and animals throughout the land. So they took soot from a furnace and stood before Pharaoh. Moses tossed it into the air, and pestering boils broke out on men and animals. The magicians could not stand before Moses because of the boils that were on them and on the Egyptians. Hindi lang basta bukol-bukol ang nangyari sa kanila. Napuno ang kanilang katawan ng mga pigsa. Hindi lang basta isang pigsa, napuno sila ng pigsa. Kaya yung mga mayayabang na magician, mga scholars ng Egypt, mga sorcerers, dati, pagdating nila Moses, haharapin nila ng mga magician na parang meron silang kumpiyansa kung magaling sila. But this time, the sixth plague, hindi na sila makaharap. Bakit? Kahiya-hiya na ang kanilang itsura. Napuno na sila ng mga bukol sa katawan. Listen very carefully.
Napuno na sila, na tinanggal ng Lord ang kayabangan. Nilanggap ng Lord kung ano ang tunay nilang kalagayan. Sila ay cursed. Okay? So they took soot from the furnace and stood before Pharaoh. Moses tossed it into the air, and pestering birds broke out on men and animals. The magicians could not stand before Moses because the boils that were on them, because of the boils that were on them and on the Egyptians. Tignan niyo itong verse 12. But the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said to Moses. Now, napahatiwan natin, the sovereignty of God and the free will of man. Okay. Bago naman po nagsimula ang lahat ng kaguluhan na ito sa Egypt, sinabi na ba ng Diyos kay Moses na, Moses, pumunta ka sa Egypt, pero patitigasin ko ang puso ng Pharaoh. Sinabi na ba ng Diyos yun? Sino nagsalita noon? The sovereign God. Hindi pa man nangyayari ang istorya. Sinabi na ng Diyos kung ano ang mangyayari. Why? Because He is the sovereign God. He is the one in control of everything. He is the one who planned and who will say the things and will execute the things because He is God. What about our free will? Okay, si Pharaoh, di pa man niya kilala, hindi pa man nangyayari. Meron ng free will si Pharaoh. Yes, lahat tayo meron tayong free will. Pero titingnan niya dito, ano ang mas mangunguna? Ang soberenya ba ng Diyos o ang free will ng tao? Ang tanong mga kapatid, si Pharaoh ba, bagamat sinabi na ng Diyos na, Moses, patitigasin ko ang puso ng Pharaoh. Bagamat sinabi na ng Diyos yun, sovereign, dahil may free will si Pharaoh ba meron siyang kalayaan na hindi? Bagamat sinabi ng Diyos, palalambutin ko ang puso ko. Meron ba siyang gano'n? Palalambutin ko ang puso. Yung sinabi ng Diyos yan. Pero meron akong free will. Hindi ko nga patitigasin ang puso. Palalambutin ko nga ito. Pagdating ni Moses, hindi mo man siya nagsasalita, ibibigay ko ng mga Israelita. Ganun ba tumakbo ang istorya? Even though merong free will si Pharaoh, saan tumakbo ang istorya, mga kapatid? Sa kung ano ang sinabi ng Diyos, bagamat mayroong kakayanan si Pharaoh na sabihin sa kanyang sarili na paglalambutin kong puso ko at hindi ako magmamatigas. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang nangyari sa free will ng Pharaoh. At nakikita natin ang story. Ano ngayon ang nangunguna? Ang soberenya ba ng Lord o ang free will natin, mga kapatid? Your free will, mga kapatid, ay laging nasa ilalim ng pangunguna ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? He said it. Hindi pa man nangyayari at yun nga ang nangyari kay Pharaoh. Kaya sinabi dito, sa verse 12, but the Lord hardened Pharaoh's heart and he would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said to Moses. Nung hindi pa pinapapunta o hindi pa pumupunta si Moses sa Egypt. Anong truth doon, mga kapatid? Anong truth doon? Truth number 2. Truth number 2. God can harden anyone's heart.
like what we have learned from Pharaoh. God can harden anyone's heart. So, kung kayang patigasin ng Diyos ang puso ng sino mong tao, kapatid, it is important for you to find the fear of God in your heart. Kapatid, gusto niyo bang magsama-sama tayo sa langit? Gusto niyo ba, mga kapatid? Huwag niyong patitigasin ang puso niyo sa Diyos. Paano tumitigas ang puso natin, mga kapatid? Kinig ka ng kinig. Kinig ka ng kinig. Nandiyan ka naman palagi. Kinig ka ng kinig. Pero binabaliwala mo ang mga salita ng Diyos sa mga katotohanan ibinibigay sa iyo ng Diyos. You always choose. Sabi ng Lord, diretsuhin mo yan. Diretsuhin mo yung norte. Yan, dyan ka pumunta, baybayin mo yung norte. Yun ang instruction ng Lord, pero ikaw, ayaw mo. Patuloy na sinasabi ng Lord, dyan ka sa daang patungin. Ikaw naman, kahit nandiyan ka palagi, ayaw mong piliin yung sinasabi ng Panginoon, pumupunta ka sa gusto mong puntahan. Young people, never ever ignore or resist God. God gave many opportunities. Listen very carefully. God gave many opportunities to Pharaoh. Spectacular events. Binigyan si Pharaoh ng maraming pagkakataon, mga kapatid. At hindi basta-basta yung binigay sa kanya. God gave many opportunities to Pharaoh, but Pharaoh chose to resist God, and he paid dearly for it. Okay? Mga anak, mga young people, makinig. Hindi nyo kakampi ang sanlibutan. Ang Diyos ang kakampi nyo. Huwag kayong papadayan sa sanlibutan. Dadalhin kayo niyan sa kapahamakan. Listen very carefully. Pagpatuloy na pinaanlahanan kayo, patuloy na sinasabihan ng salita ng Diyos, never ever resist the word of God. Don't ignore it. Yan. I-meditate nyo. Huwag kayong papayag na wala kayong lakas at parang sunod-sunuran kayo sa kung ano sinasabi ng sanlibutan ito. Yun ang pinag-aasayahan nyo ng panahon. Doon kayong nahuhumali. Dadalhin kayo niyan sa kapahamakan kagaya ng nangyari kay Pharaoh. Paulit-ulit sinasabihan, pero ginagawa pa rin ang gustong gawin. Kahit na alam na mali ang kanilang ginagawa, kahit alam na kasalanan ang kanilang ginagawa. Very obvious ang kasalanan, mga kapatid. Lalo na kayo, young people. Anything na hindi mo kayang ilantad sa madlang people, anything na ginagawa mong sikreto, na nahihiya kang makita, na masiwalag, it is obvious. Ito ay kasalanan. Pag bumubuklat ka ba ng tablet mo at nanonood ka ng malalaswang bagay sa tablet mo, nagtatago ka ba? Tinitingnan mo bang kapaligiran? Nagtatago ka ba?
ang iyong ginagawa. Pero ginagawa mo, ayaw mong makinig. Ginagawa mo, subukan mo kayang inagtadyo. Subukan mo kayang sabihin yung detalye ng ginagawa mo sa mami mo, sa daddy mo. O ito, daddy, ito na. Saan ka mami? Nandiyan ka pa ba? Ito na. Binuklat ko na yung malaswa. Ito na. Mag-uumpan na, daddy. Kaya mo nang gawin mo. Pag hindi mo kayang gawin yun, obvious na. Lumayo ka daw. Kasalanan yun. Dadalhin ka sa kapahamakan. Young people, kaya niyo bang isiwalag kung hindi kayo mag-asawa, kung mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, kaya niyo bang isiwalag at sabihin ng detalye, sabihin mga magulang, daddy, susunduin ko na ang boyfriend ko, susunduin ko ng girlfriend ko. Daddy, pupunta kami sa hotel, mag-check-in na kami. Ito na, magpa-park na kami, daddy. Ito na kami, papasok na kami sa room, daddy. Ayan na, nag-uhulad na kami, daddy. O bago kami gawin namin, daddy, mag-ahawa kami na kami, mag-pray muna kami. Kaya mo bang gawin nyo? Bakit siya nakakahiya na isiwala? Bakit kahiya-hiya? Anong siniwalat ng Lord? Kung anong nangyari kay David? Bakit? Sapagkat ito'y obvious na kasalanan. Patuloy kang sinasabihan. But you refuse to obey. You ignore. You resist. Kapatid, mga anak, tingnan niyo ang nangyari kay Pharaoh. Very swift judgment. Bakit very swift judgment? 6 months lang ito. Bakit very swift? Halos linggo-linggo, nagpapakita ang Lord ng paniwalaan mo ako, hindi ka naniwala, gagawin ko to. Hindi na naman maniniwala, gagawin na naman ko ang gusto niya gawin. Very swift ang distraction. Hindi nakapaghanda si Pharaoh. Okay? If you continually ignore the voice of God, listen very carefully. Kung patuloy mong i-ignore, i-resist ang word ng Lord, eventually, like Pharaoh, you will be unable to hear it at all. Parang si Pharaoh, patuloy ang Lord, nagsasalita, nagpapakita, listen very carefully, patuloy ang Lord, pero dahil ignore, resist si Pharaoh, parang wala na siyang naririnig. Parang wala na siyang naiintindihan. Yan yung sinasabing, hardening of the heart. Tumitigas na ang puso, may kalyo na, hindi na makaramdam. Akala na, tama ang kanilang ginagawa. Kagaya na nangyayari ngayon sa mundo. Dahil sinusunod nila yung layaw nila nang nakikita niyo kahit sa Paris Olympics, nilalangkad na nila as if it is acceptable. Okay na to. Okay na itong nangyayari nito. Acceptable na. Nilantad na namin. No. Ang ibig sabihin nun, hindi mo na talaga naririnig. Matigas na ang puso mo. Huwag mong paabutin doon, kapatid. Huwag mong papaabutin doon. Because it is very frightening for you. What God can do. What the sovereign God can do. Baka akala mo matatagpuan mo pa ang repentance. No. The grace of God causes us to repent. It is also in God's sovereignty. Kung gustuhin niya na sa katigasan ng puso mo,
ay palambutin niya, nasa sa Diyos pa rin yun. Kaya kung magpapatuloy kang magpakita ng katigasan ng iyong loob, katigasan ng iyong ulo, katigasan ng iyong puso, sa harapan ng Lord, huwag mong isipin na isang araw ay kaya mong magdesisyon at sabihin sa Diyos na, Lord, this time, sawa na ako Lord This time, gusto ko naman malambot ang puso ko. Ngayon naman, gusto ko malambot ang puso ko. Ngayon naman, gusto ko sumusunod ako sa'yo. Sino mo may sabi sa'yo na pwede mong i-schedule yun? So listen very carefully. Do not ignore or resist God. Para sa iyo yun, kapatid. Para sa iyo yun, mga anak. It is very frightening kung nakikita ka ng madlang people na matigas ka na. Si matigas yan. Hindi na niya pinapansin. Matigas na niya. Hindi niya pinapansin. Pag sinabihan mo siya, galit pa siya. I-insist niya kung yung gusto niya, ang takbo ng kanyang isipan. Nakakatakot ang kanyang kalagayan. Pag ganun ang nakikita sa iyo ng iyong mga kapatid, it is very frightening. Okay? And lastly, then the Lord said to Moses, get up early in the morning, confront Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of the Hebrews says, let my people go so that they may worship me. Or this time, I will send the full force of my plagues against you and against your officials and your people, so you may know that there is no one like me in all the earth. For by now, I could have stretched out my hand and struck you, and your people with a plague that would have wiped you off the earth. Verse 16. But I have raised you up for this very purpose. Nakakatakot ang Diyos. Pastor, takutan ba ito? Walang pong panakot si Pastor. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, ay talagang nakakatakot. You must fear Him. You must fear Him. But I have raised you, Pharaoh. I have raised you up for this very purpose. Mga kapatid, kung wala kang takot sa Diyos at laki ng problema mo. Bakit? Sinasabi ko, mga kapatid, sa Proverbs chapter 1 verse 7. Write this one, importante ito. Kung wala kang takot sa Diyos, ang laki ng problema mo. Because Proverbs chapter 1 verse 7 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, kung wala kang takot sa Lord, kailanman hindi magsisimula sa iyo ang karunungan. Pag wala kang takot sa Lord, puntirya ka ng puntirya, pero hindi yun ang gusto ng Diyos sa buhay. Akala mo may nangyayari, akala mo yun. But if you do not have that fear of God in your heart, hindi mabubuksan ang katalinuhan at karunungan ng Lord na maibibigay sa iyo at magiging sa iyo kung ano ang tama o mali sa iyong buhay. Kaya ang tanong, nananakaw ba ang Diyos? Mga kapatid, kailangan katakutan mo siya. Hawak ka niya. Kontrolado niya ang buhay mo. Kailangan matakot ka sa Kanya. Doon magsisimula ang iyong marunungan. Kung paano ka tumilang susunod sa Diyos. Huwag mong babaliwalayan. 16. Ulitin natin. But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power
honor, and that my name be proclaimed in all the earth. You still set yourself against my people, and will not let them go. Therefore, at this time tomorrow, I will send the worst hailstorm that has ever fallen on Egypt. Anong hailstorm? Yung yellow na ulan, tawag sa Tagalog. Yung hail. Basta malalaking tipak ng yellow na parang ulan na dumarating. Sabi na, yan ang pang-pitong play. I will, at this time tomorrow, I will send the worst hailstorm that has ever fallen on Egypt from the day it was founded until now. Give an order now to bring your livestock and everything you have in the field to a place of shelter, because the hail will fall on every man and animal that has not been brought in and is still out in the field, and they will die. Those officials of Pharaoh who feared the word of the Lord hurried to bring their slaves and their livestock inside. But those who ignored the word of the Lord, left their slaves and livestock in the field. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand, Moses, toward the sky, so that hail will fall all over Egypt, on men and animals, on everything growing in the fields of Egypt. When Moses stretched out his staff toward the sky, the Lord sent thunder and hail and lightning flashed down to the ground. So the Lord rained hail on the land of Egypt. Hail fell and lightning flashed back and forth. It was the most storm in all the land of Egypt since it had become a nation. 25, throughout Egypt, hail struck everything in the fields, both men and animals. It beat down everything growing in the fields and stripped every tree. The only place it did not hail was the land of Goshen, where the Israelites were. Okay? Ganun palagi, mga kapatid. Ang Lord, magpapadala siya ng salita, magpapadala siya ng gawa. Ito'y magiging pangit sa kalaban, ito'y magiging mabuti sa kanyang mga anak. Even COVID-19, even COVID days, naging pangit ito sa marami, pero naging mabuti ito sa mga anak ng Diyos. I can tell you, naging mabuti ito sa mga anak ng Diyos. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron. Kasi Pharaoh, so nakita niyo yung pang-pitong plague, pang-pitong kapabalagaan. Nung makita niya ito, anong nangyari kay Pharaoh? Pharaoh summoned Moses and Aaron. Patawag mo nga si Moses at si Aaron. Sabihin mo pumunta sa akin. Nung kaharap na ni Pharaoh, si Moses at si Aaron, tignan niyo yung sinabi ni Pharaoh dito. Tignan niyo mabuti. Sabi ni Pharaoh, this time I have sinned. Okay? Sinabi niya kay Moses at kay Aaron, Moses, nagkasala ako. This time, nakita ko, nagkasala talaga ako. He said to them. Tapos, kinonfirm pa niya yung kanyang confession. Kinonfirm pa niya. Sabi ni Pharaoh, the Lord is in the right. Tama na ang Diyos. He even called the God of Hebrews Lord. Okay? The Lord is in the right. And I and my people are in the wrong. Pray to the Lord, for we have had enough thunder and hail. I will let you go. You don't have to stay here anymore. Now, lumabas na kay Pharaoh.
nagkasala ako. Tama nga ang Diyos. Mali ako. Mali kami mga Egyptians. Sige, pagpahin mo na. Palisin mo na yung hair na yan. Palisin mo na yung ditong yan na yan. Sige na nga. Alis na kayo. Hindi na kayo dapat magtagal dito. Alis na kayo. Nasabi na ni Pharaoh yan. Sinabi na niya. Moses replied, verse 29, when I have gone out of the city, I will spread out my hands in prayer to the Lord. The thunder will stop, and there will be no more hail. So you may know, Pharaoh, that the earth is the Lord's. Verse 30. Tingnan mo sinabi ni, ano yung response ni Moses? But I know, Pharaoh, I know that you and your officials still do not fear the Lord your God. Okay. Although sinabi ni Pharaoh, kasana ako, mali kami, sige na nga, alis na kayo. Although sinabi ni Pharaoh yun, hindi ito pinaniwalaan ni Moses. Bakit? Kanina naniniwala si Moses? Kay Pharaoh ba? Sasasabihin ka ni Pharaoh? O sa sinabi ng Diyos sa kanya. Sinabi na ng Lord kay Moses. Pharaoh will harden his heart. Okay? So, truth number 3. We will close with this truth. Truth number 3. Accepting that you are wrong and confessing that you have sinned is not repentance yet. Okay? Kahit pa ulit-ulitin mong sabihin, nagkasala ako, ganito ginawa ko. Naniniwala ako, mali ang ginawa ko. Kahit na paulit-ulitin mong sabihin yun, kapatid, kahit na nag-a-agree ka na mali ang ginawa mo, still, hindi pa yung repentance. Ano ang repentance? Accepting that you are wrong, confessing that you have sinned, and turning away from that sin is repentance. Mag-iingat tayo. Hindi pa sinabi mo yung kasalanan. Absuelto ka na. Hindi pa may sinawang siniwala mo na yung mali mong ginagawa. Absuelto ka na. Hindi pa natatapos doon. Hindi pa rin sinabi mo, kasalanan ako. Ganitong ginagawa mo. Pero patuloy mo naman ginagawa yung kasalanan na yun. Huwag nang inaamin mong mali siya. Repentance means, true repentance means, pinakita sa iyo ng Lord ang kasalanan. Naniwala ka, nag-agree ka sa Lord na ito nga ay kasalanan. Tinanggap mo sa puso mo na ang ginagawa mo ay mali at tinalikuran mo ang ginagawa mo at nilayuan mo ang ginagawa mo mali. That is repentance. Ilan ang gumagawa sa atin ng ano? Confess ka ng confess, the same sin. Pare-pareho, pagkakamali, pare-pareho kasalanan. Inuulit-ulit mo naman sa buhay mo. Hindi ka talaga pagpapalay ng Lord kung ganun ka lang. Kung sinasabi mo lang na mali ang ginagawa mo, pero hindi mo naman tinatalikuran ang mali mo ginagawa. Huwag kang umasa ng pagpapala sa Lord. Ang ibig sabihin nun, kapatid, ang repentance mo, ang pagsisisi mo, ay hindi totoo. Pero, displayed a fake repentance. Fake. Hindi totoo. A fake change of heart. His repentance was not real, and it was shown by his action. Pinakita ng kanya ginagawa. Sinabi niya nagkamali siya, nung nawala na ang
hey, nung nawala ng storm, balik na naman siya sa katigasan ng kanyang ulo. Ayaw na naman niyang pakawalan ng mga Israelita. Magtanda tayo mga kapatid, hindi tayo pa yung gumaya kay Pero. Inaamin ang kasalanan, pero hindi naman tinatalikuran. Remember, we do damage to ourselves. We do damage to our family and to the people in our circle. Kung sa kalagayan natin, madadamage ang ating patutuo, madadamage ang patutuo ng ating pamilya, madadamage ang patutuo ng iglesia kung nandito ka sa iglesia. We do damage in our circle if we pretend to make a change of heart, but it is false or it is not true. If we don't mean it, kung hindi makatotohanan ang ating pagbabago. Tandaan natin mga kapatid, kung gusto nating magkita-kita tayo lahat. Kung pangarap natin na hindi lang natatapos ang fellowship natin dito sa lupa, sa temporang na buhay, kung pangarap natin na yung kaligayahan natin sa pagsasama-sama, pag-awit sa Panginoon, kaligayahan sa pagbuka ng ating bibig, pagpapasalamat sa Panginoon ng mga papuri, pagsambang mga awitin sa Panginoon, ng magkakasama. Kung yun ang goal natin, mga kapatid, kailangan maging makatotohanan tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Huwag nating titignan ng ating Diyos na nandyan siya para iligtas ka, unawain ka, intindihin ka, kahit na ayaw mo siya, kahit na nire-resist mo siya, ayaw mo pakinggan ang kanyang mga salita. No? Nakakatakot din ang Diyos. Hindi lang siya mabait, merciful, at mapagmahal ng Diyos. Hindi lang siya gano'n. He is also a God of wrath. May puot din siya. At ang puot na yun, mga kapatid, bagamat hindi ito madalas na pinapakawalan ng Diyos, huwag mong hayaan ang iyong sarili na madatnan ka ng puot ng Diyos, kagaya ng nangyari kay Pero. Ang dami mong napapakinggan, ang dami mong binabasa, ang dami mong inaaral, ang dami mong nalalaman, sinusunod mo ba? Nagiging makatotohanan ka ba sa pag-amin, pagtanggap, at pagtalikod sa mga kasalanan ayaw makita sa iyo ng Diyos? Huwag natin gawing huli ang lahat, mga kapatid. Gaya ng nangyari kay Pero. Huwag nating hayaang tumigas ang ating mga puso. Ayaw na nating makinig. Ang totoo, patuloy mong ini-ignore, sinasantabi ang mga salita ng Diyos. Darating ang araw na hindi mo na talaga maririnig ang kanyang salita. Huwag mong hayaang mahuli ang lahat para sa iyo. Ang buti ng ating Diyos. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Pinapakialaman niya tayo. Kinukulit niya tayo. Binukuliglig niya tayo ng kanyang mga salita. Nang sa gayon, mga kapatid, hindi mahuli ang lahat sa atin. At malumpak ang ating mga buhay. Maranasan natin ang buong kaligayahan kapag tinutupad na ng Diyos ang kanyang mga pinangako. A life that is full of happiness, a life of abundance, full of joy. He once said, He has come that we might have life and have that life to the full. Makinig tayo, maniwala tayo,
at sumunod tayo sa mga salita ng Diyos. Papurihan po natin siya. Palakpakan na tayo mga salita. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, Ama namin dakila, maraming salamat po. Ang totoo, aming Ama, hindi namin alam kung ano ang aming paggagawin. Ang totoo ay wala kaming naunawaan. Ang totoo ay hindi ka namin pinapansin. Ang totoo ay gusto namin gawin kung ano yung mga naiisip namin masarap para sa amin. Yan ang totoo, aming Ama. And so we agree. Kung pinapakita mo sa amin ang tunay naming kalagayan. Ama, bagaman ganitong nangyayari sa amin, pinapakita mo rin, pinaparanas mo rin ang iyong patuloy na pangungulit at pakikialam. Isang magulang, isang ama na hindi pumapayag kung hindi mapapanuto ang kanyang mga anak. Salamat, Ama, sa kami sa iyong pinili. Isa kami sa mga hinirang mo na kinukulit mo at hindi mo pinababayaang magtampisaw sa karumihan sa mundo. Hindi mo pinababayaan magpatuloy sa pagkakamali, sa pagkakasala. Pinapakita mo sa amin kung anong nais mo, anong kalooban mo, at kung paano kami susunod sa iyong mga salita. Ama, nandito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church, nangangarap, nananalangin, na mangyari sa amin ang kagaya ng aming pong inaawit sa iyo. Isang araw, sama-sama kami haharap sa iyong kaluwalhatian, masaya, walang naiwan, lahat kami punong-puno ng kaligayahan. Sasambihin ka at pupurihin ka. Lahat kami ay masayang nagsasama-sama sapagkat nagtagumpay kami o pinagtagumpay mo kami sa buhay na temporal. Ang punong-puno ng labanan dahil sa kasalanan na nasa mundo. Ama, salamat po. Napakabuti mo po sa amin. Kalingayin mo po kami ang patuloy na kaawaan. Lululan mo po kami ng iyong grasya. Ibuhos mo ang iyong kabutihan at ang iyong habag sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal, sa iyo po ang pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen, amen, amen.